So, try natin buuin tong gantong tent na mag-isa. Try natin itayo na mag-isa. Yan. Nabili namin sa Shopee. 330 by 210 by 185 cm. Yan. Una kong ginawa, nilatag ko siya ng ganito. Nilatag ko muna siya flat. Tapos, sinusok ko na yung ito. Yung mga pantusok sa apat na kanto muna. Ganito ka. Ayan. Kasama siyang apat na ganito. Pero bumili pa kami ng 8 nito para may extra kami. Ayan, ganyan siya kahaba. Tsaka solid siya. Solid. So yung pamukpok namin ng gano'n. Ayan. Ito yung pamukpok namin para talagang baon. Tapos bumili kami ng ganito rin. Solid din na rope. Kahit yung maninipis lang. So inuna ko yung apat na kanto. Kahit dito sa gilid wala muna. Hindi ko muna nalagay dito sa gilid. Bali yung niya, yung mga skeleton niya, meron siyang yung gray, dalawang gray. Para dito yan. Pa-X. Dalawang gray. Tapos tong yellow, isa lang siya. Para dito yan. Yan. Sa gilid, dalawang gilid yan. Tapos yung pole niya, mamaya, ayan, itong pole, ito lang naman yung dalawang may ganito sa dulo, tsaka may pang paa. Ayan, may rubber sa paa. Dito yan sa unahan, sa pinto niya. Mamaya, para doon sa awning. Tapos 6 na ganito. Siyempre, sa mga gilid. Itong 6 na to, pagka nilatag niya siya, may 4 na magkakapantay. May 2 mas maliit. At may tagging siyang ganito. Kulay dilaw na parang tape. Yan. Bali 6 na piraso siya lahat. Itong 2 maliit. Dito yan sa magkabilang gilid. So, sa magkabilang gilid na gano'n. Yan. Tapos yung 4, yan yan, sa may kanto. 4 na kanto. Doon. Tapos sa doon. Dito. Yan. Tapos, may ganito siya. May 6 siyang ganito. Inuna ko na siya ang ikabit dito. Kung saan siya dapat. Kasi may purpose siya kung bakit ko siya inunang ganyan. Yan. 6 yan. So, kada kanto, tsaka dito sa gilid, meron din. So, kaya ako siya inuna. Kasi, para matayo mo siya na mag-isa nang wala ang katulong. Unahin mo tong ipasok na skeleton, yung kulay gray, yung pa-X na. Yan. Unahin mo yan. Pa-X yan. Yan. Pa-X yan. Tapos, pasok mo na agad, or gusto mo sabay-sabay pero mas gusto ko pinapasok na agad to. Yan, pinapasok ko na agad yung magkabilang dulo para na-stretch na siya. Tapos yung may kita nyo itong isang butas, may parang pampasikip siya. Ito wala. Ito yung para dun sa poste. Ito yung para dito sa taas. Yun, sa kulay gray. Tapos pasok din natin yung isang doon sa pa-X. Yan. Oh. Kapit mo na agad yan. Tapos kapit mo na rin agad to. Kapit mo na rin agad. Diba? Nararamdaman mo pa. Yan o. I-stretch mo siya. Diba? Oo. Ganyan na siya. Ganyan na agad siya. So ayan din, ganyan din yan. Lahat yan
Ganun yung style niya. Yan. Marin dito. So, tali mo na yan dyan para hindi na siya umiwalay. Yan. Ito yung medyo mahirap na part. So, di ba nauna na natin tusukin yung kada kanto, yung 4 na sulok. Yan. Tayo mo siya ngayon dyan. Unahin mo yung 2 poste sa likod. Hindi pwedeng isa sa likod tapos isa sa harap, mahirapan ka. Yan. Tusok mo doon sa bilog. Meron yung bilog eh. Meron yung bilog dyan eh. Yan. Tusok mo doon sa bilog. Tingnan mo natin kung nagre-record pa. Nagre-record pa naman. Unahin mong itusok. Yan. Ito, may parang pang-clamp siya, pang-kawit doon, kawit na sa poste. Tapos mamaya na yung gilid, hindi ito mo nasa harap. Yan. O, diba? Kaya na mag-isi. Tama. Poste. Clamp. Poste. Dapat nakashoot to dun sa ano, sa bilog dyan. Kasi pag hindi siya nakashoot dyan, possible na gumalaw yung poste. Matutumba yung tent mo pag gumalaw yan. Dapat nakashoot dong clamp mo. Yan. Sa gilid. Yan. Di ba wala siyang ano, wala siyang stake dyan. Actually pwede na yun eh, kung di naman mahangin. Pero syempre, para matibay, naglagay ako dito siguro mga 2 feet or 3. Tusok ako ng wedge ganyan. Tusok ako dyan, tinali ko dito sa ano nya, ayan, tinali ko dyan. Simpleng tali lang. Tapos tsaka ako nandito, tawag dito taunt hitch ata ito eh. Yan, basta ganyan, ano siya, na-stretch siya lang, di ganun lang. Ayun, itong hitch na to, taunt hitch yan. Yan, alamin nyo lang kung paano sa YouTube, type nyo lang taunt hitch ba, ganyan siya. O, diba maluwag. Tapos ito yung nauna ko nang tinusok dito na pantusok. Extra na binili namin, yung matibay. Tsaka ako tinalian ng ganito, tinali ko dun sa kanto, sa dulo, isa. Tapos nag-taunt hitch ako. Tingnan nyo lang paano maluwag itong taunt hitch na to. Maganda kasi para dito sa ano na to, sa style na to, kasi na-adjust mo siya, luluwagan mo siya. Ayan o. Matibay na siya. Tapos hindi siya basta-basta na natanggal na ano, yung slide. Ganun din sa kabila. Ganun lang. Hindi na nakakabit yung kabila. Ganun din ako dito. Dito din ako nagtusok. Hindi doon. Hindi dito. Dito siguro mga 3 feet. Ayun na. Yan yung tusok ko dyan. Nauna na. Kasi nabuo ko na yung kagabi. Pauwi na kami ngayon eh. Tinanggal ko lang ulit tapos sinet up ko para makita nyo yung pag-set up. Tapos yung poste yan. Oh, baka hindi kayo naniniwala eh. Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo na kada kanto mayroong ganito. Yan yung siya itutusok. Yan. Tsaka nyo ngayon gano'n. Oh, diba syempre natatanggal yan. Tsaka yun yung purpose ng tali yan. Talian nyo dito. Gano'n. Para hindi siya matatanggal. Yan. Yan, para ganun siya.
So yun lang. Ganun lang siya. Ayun lang, tayo nyo na mag-isa. Diba? Pwede kayong mag-setup ng ganito. Malaking tent. Kahit na mag-isa lang kayo. Siyempre, pag liligpit nyo, huwag nyo kalimutan yung mga gamit nyo sa gilid. Yung awning nya. Ganito namin siya sinet up. Yan, tapos may wedge dito. Dito yung pantusok. Tapos lubid. Tapos ito yung pole. Ganyan. Ito yung side. Ito yung back. Yan yung back. Taling nagamit natin yung wedge dyan o yung pantusok. Anim lang. Pwede nyo dagdagan. Ayun yung pantusok. Pwede nyo dagdagan pag masyadong mahangin. Baliw pala 8. Kasi para pa dun sa ano, sa wedge. Ayan, 8 ganyan. Para dun sa awning. Ayan. Gagamitan nyo ng poste. Ayan yung poste yung dalawa. So yun lang. Ganun lang mag-setup ng ganyang kalaking tent mag-isa.